Mariing idiniin ni Apollo ang mga labi niya sa akin at nagpumilit na ipasok ang malilikot na dila nito sa bibig ko. Hindi ko siya hinayaan at mariin kong itinikom ang bibig ko. Open your mouth now. Huwag mong gawin ito, parang awa mo na. Look at you, feeling innocent. Hindi ba ito ang gusto mo? Ha? Hey, baliw na baliw ka sa akin pero tumitingin ka pa rin sa ibang lalaki. Sabihin mo sa akin, anong tawag sa mga babaeng ganon? Apollo, ano bang pinagsasasabi mo? Amo at kaibigan ko lang si Enrique, wala nang iba. Hindi na ako nakapagsalita nang bigla niyang hilahin ang buhok ko. Shut up! Nagulat na lamang ako nang maramdaman ko ang mga labi niya sa aking leeg. Apollo, yes, moan my name. Napakainit ng mga labi niya, para bang tinutunaw ako. Ang bawat paghaplos niya sa aking balat ay nakakapagdagdag ng kabog sa dibdib ko. Do you like this? Ha? Napabalikwas ako sa ginawa niya, parang may kuryenteng dumaloy sa buo kong katawan. Nice reaction ha, kumagat ito sa kanyang labi at muling inilapit ang mga labi niya sa aking tenga. This is one of your weak spot, right? Nagulat na lamang ako nang biglang dumampi ang dila nito sa aking tenga, dinilaan pa ito at hinalik-halikan. Napaungol ako dahil sa sensasyon na nararamdaman ko. Habang abala ang kanyang mga labi, ay naramdaman ko naman na naglalakbay ang kanyang mga kamay sa ibang parte ng aking katawan. Bigla akong bumalik sa wisyo at pinahinto si Apollo. Sandali, what now? Buntis ako, at malapit na akong manganak. Baka kung anong mangyari sa bata. So pag yung boss mo pwede, pero pag ako, hindi. Ano ito, gaguhan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Walang nangyayari sa amin ni Enrique. Bakit niya ba kasi ako inaakusahan ng ganoon? Wala naman talagang nangyayari sa pagitan namin ni Enrique, we're just friends. Nabigla ako nang bigla niyang hawakan ang aking palapulsuhan at hinila ako patungong kwarto. Itinulak niya ako sa malambot nitong kama at doon muli ay siniil ng halik. Napaka-agresibo nito at tila ba parang gusto niyang matapyas ang mga labi ko sa paraan ng paghalik niya. Tumagal ng ilang segundo ang halik na iyon, at ramdam ko na mauubusan na rin ako ng hininga, kaya paulit-ulit kong hinampas ang braso't likod ni Apollo upang patigilan. Nang maghiwalay ang aming mga labi ay sabay kaming naghabol ng hininga. Who would have thought that you can turn me on? Anong ibig mong sabihin? Bigla na lamang niya akong inihiga sa kama at muli ay hinalikan. Naramdaman ko na unti-unting dumadayo mga kamay nito sa aking likod at matagumpay na nahubad ang bra ko. Tinanggal niya na rin ang pang-itaas na damit ko maging ang pang-ibaba. At ngayon, wala na akong kahit na anong saplot, bigla akong namula at nahiya. Apollo, kinakabahan kong sabi nang makita ko na nakatitig ito sa akin. Hindi na siya nagbitiw ng kahit anong salita at muli ay hinalikan ako. Naramdaman ko ang halik na iyon. Puno ng pag-iingat. Sa bawat paghaplos ng mga labi niya sa labi ko ay balto-baltaheng kuryente ang nararamdaman ko sa buong katawan. Naglakbay ang mga kamay nito patungo sa aking dibdib. Maya-maya pa ay humiwalay na ang mga labi nito sa akin. Give yourself to me. Sabayan pa ng pamumungay ng kanyang mga mata. Biglang lumakas ang pintig ng puso ko sa sinabi niya. I'll be gentle. Tama ba ang narinig ko? O naghahalusinate lang ako dahil sa sitwasyon? Hindi na ako nakapag-isip pa nang maramdaman ko ang kamay niya sa aking hiyas. Dahan-dahan niyang hinaplos ito sa pamamagitan ng mga daliri niya. Oh, do you feel it? Hindi na ako nakasagot pa dahil sa sarap na nangingibabaw sa buong katawan ko. Apollo, hindi na ako makapaghintay. Nakita ko na tintanggal na niya ang belt niya at ibinaba ang zipper ng kanyang suot na jeans. Stay still, I'll enter now. Napasinghap ako sa sinabi niya, ngunit hindi na ako nakapalagpa nang maramdaman ko na nakapasok ang kabuuan niya sa akin. Pakiramdam ko ay mapupunit yung akin. You're tight. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa sakit na nararamdaman ko. At hindi pa man ako nakaka-recover sa pagpasok niya ay agad na itong gumalaw. Relax yourself. Unti-unti, naikalma ko ang sarili ko. Hindi ko rin napansin na gumagalaw na rin pala siya.
At habang tumatagal, nag-iiba ang pakiramdam ko. Kapansin-pansin din ang marahan nitong paggalaw na tila ba puno ng pag-iingat. Kung panaginip lang ito, ayaw ko nang magising pa. Kinaumagahan, nagising ako nang wala sa tabi ko si Apollo. Napabalikwas ako ng bangon, naiisip ko na baka kailangan na nito ng almusal, at heto ako nakatenga pa rin sa higaan. Ngunit bigla kong naalala ang nangyari kagabi, agad akong namula at kinilig. Pero isinantabi ko muna ito. Agad kong inayos ang sarili ko habang pababa, ay di ko maiwasang ngumisi at mamula. Kinikilig talaga ako. Pagkababa ko ay nagtaka ako dahil wala siya sa kahit saang sulok ng bahay. Inisip ko na lang na baka pumasok na ito sa kanyang trabaho. Ngunit may narinig akong pamilyar na boses. Nang sundan ko yun ay nakita ko si Apollo sa labas ng bahay habang inaayos ang mamahalin niyang motor, at kapansin-pansin na may kausap ito sa kanyang cellphone. Tangka ko na sana siyang tawagin upang tanungin kung gusto niya ba ng kape, ngunit sa narinig ko mula sa kanya ay bigla akong naestatwa. No, of course not, Misty. You're the only one for me. What? Felipa, syempre, hindi mangyayari yun. I will never love her. Not even in my entire life. Halos kanina pa ako ikot-ikot dito sa opisina ko. Iniisip kung ano ba ang naging dahilan ng pagre-resign ni Felipa. Mababaliw na ako. I want to see her right now. Excited pa nga akong pumasok ngayon dahil aayain ko siyang mag-date, tapos ngayon, ito ang madadatnan ko. Resignation letter ni Felipa. Paano nangyari ito? Imposible, I know she needs this work, she needs to be with me. Paanong nangyaring bigla na lang siyang magre-resign? Alam kong malapit na siyang manganak, pero hindi sapat yun para gawin niya ito. Katunayan ay itinituring ko siyang reyna dito kaya bakit pa siya aalis? She's more safe with me. Hindi kaya si Apollo, that Cervantes, sinasagad niya ang pasensya ko. If ever man na siya ang gumawa nito, malalagot siya sa akin. At kung malaman-laman ko lang na sinasaktan niya si Felipa, wala akong sasantuhan. Kaya ko yung mga bagay na yun, kaya ko kasi, gusto ko siya, hindi, mahal ko siya. Since the day I saw her, she's like an angel from the heaven. At kailanman, hindi pwedeng magsama ang anghel at mga demonyo. Cervantes, isinumpa ko sila. Hindi ako papayag na maging parte ng mga Cervantes si Felipa, hindi kahit kailan. Kukunin ko si Felipa, magiging akin siya. Isinusumpa ko. Hindi maalis sa isip ko ang narinig ko kanina. Ang sakit lang, parang may libo-libong karayom ang tumutusok sa puso ko. So wala na talaga akong pag-asa. Paano ang nangyari kagabi? Wala lang iyon. Tawag lang ng laman ang nangyari. Nakakalito lang dahil noong mga oras na iyon ay ramdam ko na iniingatan niya ako, ganun lang ba talaga siya sa kama? Paano naman kay Misty, ganoon rin ba siya sa kanya? Nang arap ako na sana, balang araw magugustuhan niya ako. Balang araw makakasama at mahahagkan ko siya. Nakakatawa nga lang dahil oo, kasama ko siya at nakikita, pero hindi niya ako mahal. Ewan ko ba kung bakit minahal ko siya ng ganito, kung bakit patuloy ko pa rin siyang minamahal ngayon. Sa kabila ng mga sakit na ipinadadama niya sa akin, gusto ko pa rin siyang makasama. Pero sapat ba itong dahilan para manatili ako sa tabi niya? Oo, mahal ko siya, pero dapat ko bang tanggapin ang hirap na ipinararanas niya sa akin? Isang desisyon ang pumasok sa isip ko. Tama, kung ayaw niya talaga sa akin, bakit ko pa ipagsisiksikan ang gusto ko? Kung mas mahal niya si Misty, bakit pa ako makikipagkompetensya? Sasaktan ko lang ang sarili ko. Pamilya na rin namang maiituturing ang isang ina't anak, di ba? Siguro ay isasantabi ko muna ang pangarap kong isang pamilya. Makukontento muna ako sa manti kong anghel, at iisipin na higit siyang mahalaga sa kung anuman. Mahal ko si Apollo, pero mas mahal ko ang anak ko. Mabilis kong inihanda ang lahat ng gamit ko, at nilakasan ang loob ko. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na tapusin na ang lahat. Nanginginig akong naglakad papuntang pinto, ni ayaw kong hawakan ang doorknob dahil alam kong ito na ang huli kong tapak sa bahay ng taong mahal ko.
Nahihirapan man, kinumbinsi ko ang sarili na tuluyan ng umalis at lumisan. Di ba ito ang gusto mo, Apollo? Ang mawala kami sa buhay mo. Ngayon, ito na. Hindi na kita gagambulin pa at sana maging masaya ka. Pinagmamasdan ko ang kabuuan ng bahay na ito, bahay na puro masasakit na alaala ang dinanas ko. Kasabay noon ay ang pag-agos ng luha sa mga pisngi ko. Mahal, paalam. Para akong lutang na papel na naglalakad papuntang gate. Sobrang sakit ng ulo ko dahil sa trabahong ito. Paano ba naman? Ang tatamad ng empleyado sa kumpanya ko. Ako tuloy ang tumatapos ng lahat. Malilintikan sila sa akin bukas. Isa pa tong si Felipa, sa oras na malaman-laman ko na hindi pa siya nagluluto hanggang ngayon, baka sa kanya ko ibuntong lahat ng galit ko. Ever since na tumira dito ang babaeng iyon ay hindi na ako nag-abala pang kumuha ng katulong, because it would be her role in this house, utusan. Padabog kong binuksan ang pinto, ganun din ang pagsara ko nito. Cook for me. Sigaw ko pero parang walang nakarinig sa akin kung kaya't sumigaw akong muli. Pero wala pa ring nagkukumahog na lumapit sa akin. Sa oras kasi na ganito na ang tono ng boses ko, halos matisod na ito kakatakbo para malapitan ako. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi pa rin ito nagpapakita. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Bingi ata iyon eh. Nakakairita na, napupuno na ako, inuubos niya ang pasensya ko. Gusto yata nung masaktan eh. Malalaki ang hakbang ko papuntang kusina, ngunit wala akong nadatnan doon. Pumunta ako sa banyo pero wala rin siya doon. Saan nagpunta ang babaeng yun? Sabi ko sa kanya, wag na wag aalis sa bahay na ito pero ito, sinuway niya ako. Malalagot siya sa akin pag uwi niya. Sa sobrang inis ko, lahat ng madaanan ko sinisipa ko. Para may gawin naman mamaya yung buzat na babaeng yun. Muli kong naibagsak ang sarili sa sofa. Sa sobrang pagod, inilatag ko na ang katawan ko dito. Bakit ang bango ng sofa na to? Dikit na dikit ang halimuyak ng babaeng iyon dito. Napasinghap ako nang maalala ang nangyari kagabi. Hindi ko ba alam kung ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ko naalala ang nangyari kagabi? I just her, pero bakit di mawala sa isip ko ang itsura at mga ungol niya? Hanggang ngayon ay alam ko pa rin ang lasa ng mga labi nito, ang malambot nitong balat at namumungay na mga mata. Nakakadismaya ito. Bakit ngayon ko lang naalala? I'm getting hot now. Malilintikan ka talaga sa akin, Felipa. This is your fault. Ilang saglit na ang lumipas pero wala pa ring Felipa ang umuwi. Saan ba nagpunta ang babaeng iyon? Kasunod noon ay pagsulyap ng mga mata ko sa ilalim ng center table. Medyo malaki kasi ito kaya doon nilalagay ni Felipa ang gamit niya. Napataas ako ng kilay nang makita kung wala na doon ang maliit niyang malita. Napalunok ako ng maproseso ng utak ko kung anong nangyayari, bigla akong nanlamig at tila ba na estatwa. Umalis na si Felipa, bakas sa mukha niya ang pagkabigla dahil sa umbok kong tiyan. Tita, ayos lang po ba kayo? Para naman siyang nabalik sa ulirat at kumurap-kurap. Malimit ako nitong tinitigan mula ulo hanggang paa, especially, ang tiyan ko. Paanong nangyari ito, Felipa? Paano ko ba uumpisahan? Tita, pwede po ba ako munang pumasok? Teka, baka pagod ka hiha. Ikukuha kita ng tubig. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Napagtanto kong maganda pa rin ito tulad ng dati at alam kong hindi ito napapabayaan ng tita ko. Dumating si Tita Lagring dala ang isang basong tubig at marahang iniabot sa akin. Salamat tita, rinig ko ang pagbuga niya ng kanyang malalim na hininga. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta kung tao sa harap ng tita ko, feeling ko na disappoint ko siya. Pinangako ko noon ako ang magtataguyod ng pamilyang iniwan ng aking mga magulang, pero ito, dumagdag pa ako sa sakit ng ulo nito. Sorry, tita. Napayuko ako at itinago ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Sorry tita dahil hindi ko matutupad ang mga ipinangako ko sa inyo ng mga kapatid ko. Wala akong kwenta. Huwag mong sabihin yan, Felipa. Tumayo ito sa kinauupuan at tumabi sa akin. Hindi ako galit. Wala akong sama ng loob. Hindi ka nagkulang nung mga panahong wala ka. Lagi kang nagpapadala.
kaya anong dahilan para magalit ako? Tita, sorry talaga. Gusto ko kayong itaguyod. Huwag kang umiyak. Ayos lang, makakasama sa'yo ang pagiging masyadong emosyonal. Emosyonal. Kung alam mo lang tita kung gaano ako nasaktan, siguro maging ikaw ay hindi mo mapapaniwalaan kung bakit buhay pa kami ng anak ko hanggang ngayon. Nanatili lang kaming ganoon, ang magyakapan. Isang ina na ang turing ko sa tita ko. Pareho kasi sila ni mama, sobrang bait at mapagmahal, kaya minsan hinahanap-hanap ko siya. Sa kanya lang kasi ako higit na komportable. Nga pala Felipa, bakit hindi mo kasama ang ama ng magiging anak mo? Napabitaw ako sa mga bisig niya at inilihis ang aking paningin sa ibang bagay. Parang ayaw kong siguting ang tanong niya. Bakit? Ano nga ba ang sasabihin ko? Na disgrasiyada ako. Na ayaw akong panagutan ng tatay ng anak ko. Na sinasaktan ako nito. Felipa, parang alam ko na ang sagot. Tita, please, pwede bang magpahinga muna ako? Napagod po ako. Napabuntong hininga ito at tumango, mukhang naiintindihan naman niya ang nais kong ipahiwatig. Sinamahan niya ako papunta sa aking dating kwarto. Nabigla nga ako dahil kung anong ayos ng kwarto ko dati bago ako umalis, iyon pa rin hanggang ngayon. Napangiti ako nang malamang hindi talaga ito pinabayaan ng tita ko at mga kapatid ko. Inilapag ni tita ang aking nolita sa aking kama at doon ay umupo. Nakaayos pa po ang kwarto ko Pinagtutulungan namin ng mga kapatid mong ayusin, at kung sakali na mauwi ka, malinis pa rin. Pumunta ako sa kama ko, sinamahan siyang umupo at niyakap ito. Salamat talaga, ha? Walang anuman. Parang anak na kita kaya pinapahalagahan kita. Pero teka, ilang buwan na ba iyan? Kailan ang labas ng apo ko? Masayang sabi nito habang magkayakap kami. Sir, wala na po tayong stock ng beef, papadeliver na po ba? Hinilat ko ang aking noo dahil sa sakit ng ulo. Kagabi kasi wala akong ginawa kundi ang tumambay sa bar. Kung di dahil sa mga bibisita at mag-i-inspect dito sa restaurant ko, hindi talaga ako papasok. Hindi para magpahinga, kundi puntahan si Felipa at alamin kung ano bang nangyari sa kanya. Sir, sige, asked Glenn, pakisabi i-contact na ang mga supplier natin. Tumango lang ito at tangka nang umalis nang huminto muli at humarap sa akin. What? Kasi po, pansin ko po nang mawala si Felipa, lagi na po kayong moody. May gusto po ba kayo sa kanya? Sorry po pero natanong ko lang. Napapikit akong saglit at tumango. Napabuntong hininga ako at muling tumingin sa kanya. Yeah, but that's not the perfect words for it, Grace, because I love her. Hindi siya mahirap mahalin, alam mo yan. Talaga sir, sabi ko na nga ba So sir, kung gusto niyo po talaga si Felipa, hanapin niyo po siya. Unahan niyo po yung demonyo niyang asawa. Hanapin. Opo sir, kung hindi niyo po na itatanong, sinasaktan po nung demonyong Apollo na yun si Felipa kahit pabuntis ito. Sir, totoo po ang mga sinasabi ko. Kaya minsan kung napapansin niyo po dati sa tuwing pumapasok siya, puro long sleeves ang suot niya dahil tinatago niya ang mga pasa na gawa ng makong na iyon. That asshole, palibhasa may pinagmanahan kung kaya't ganoon ang ugali. Hindi ko na ito palalagpasin pa, haharapin ko na siya. Malalaki ang hakbang kong naglakad papuntang pinto nang pigilan ako ni Grace. Sir, si Felipa po muna ang unahin yung hanapin, buntis po siya at wala tayong alam kung nasaan siya ngayon. Mahirap na at kabuwanan na niya next month. Tama siya, dapat si Felipa muna ang isipin. Yung Cervantes na yun. I can kill him anytime, anywhere pero si Felipa muna ang iisipin ko. Saan ba nagpunta si Felipa? At paano mo nalaman na umalis na siya? Nagkausap na ba kayo? Easy sir, isa-isa lang. So, hindi ko po alam kung nasaan siya, obviously. Hindi po kami nagkausap simula nang mag-resign siya kasi po hindi ko rin siya makontak. At kung paano ko nalaman, dahil mismo kay Apollo, pumunta siya sa bahay kagabi at hinanap si Grace, meaning wala siya sa poder ng gago na iyon at natauhan na siya. Salamat sa info, Grace. Umasa ka na ibabalik ko si Felipa dito. Sir, sana mahanap mo siya.
Mabuti siyang kaibigan sa akin, kaya gusto ko ay iyong ikakabuti niya at ng anak. Don't worry, I'll win Felipa. Babawiin ko siya dahil alam kong ako lang ang kakailanganin niya, ako lang, mahal ko siya at sapat na iyon para sumama siya sa akin. Felipa, hahanapin kita, at pag nagkataong mahanap man kita, hindi na kita pakakawalan. Mark my words. On the way na ako papunta kay Felipa. Finally, I found her. Salamat sa mga connections ko at malaki ang naitulong ng mga ito. Now, this is the first step for winning Felipa's heart. Pupuntahan ko siya then, I'll tell her how much I love her. Kahit pa angkinan ko ang magiging anak nila ni Cervantes, gagawin ko, ang mahalaga maalagan at makasama ko siya hanggang sa ako naman ang mahalin niya at tuluyan niya ng kalimutan ang tarantadong lalaking yun. I'm on my way, Felipa. Wait for me. It's been a week simula nang umalis ako sa bahay ni Apollo, 1 linggo ko na rin siyang namimiss. Kahit kasi sinasaktan niya ako at puro sama ng loob ang dinanas ko dati, hindi ko maiwasang mag-alala pa rin sa kanya. Sa ilang buwan siguro naming pagsasama, nakasanayan niya nang may nagsisilbi sa kanya. Hi, as if namang magagawa ng Misty na iyon ang mga ginagawa ko para kay Apollo. Ni magpakulo ng tubig hindi kayang gawin. Malayo akong nakatingin dito sa bintana ng kwarto ko. Nag-iisip kung ano bang dapat kong gawin ngayong malapit na akong manganak. Konti pa lang kasi ang naiipon ko, at alam kong hindi sapat iyon para makaraos kaming mag-ina, kahit sila tita at mga kapatid ko na nag-aaral pa. Kung maghahanap naman ako ng trabaho, malamang walang tatanggap sa akin dahil sa kalagayan ko. Minsan naiisip ko rin yung naiwan kong trabaho kay Enrique. Napakabuti niya, at wala na akong hahanapin pa para sa isang amo. Si Grace, yung madaldal na yon. Sobrang miss ko na yung bruha na yon. She's great friend. Sa pamamalagi ko doon sa lugar na iyon, nakasanayan ko na rin ang pamumuhay doon. Minsan, naiisip ko rin, ano kaya kung bumalik na ako? Pero pag naiisip ko iyon, naiiling na lang ako at tinatatak sa isip na malamang hindi na iyon gugustuhin pa ni Apollo. Sa ngayon ay tahimik akong nagtutupi ng mga damit upang ilagay sa aking drawer, mukhang dito na kasi ako magstay for good. Napapitlag ako sa gulat nang kumatok si Ram, bunso kong kapatid. Oh, bakit? Ginulat mo ako doon ah. Sorry ate, kasi may bisita ka. Napataas ako ng kilay. Ako, may bisita, sino naman? Hindi ko na nakuhang magtanong dahil mabilis akong tinalikuran ni Ram. Teka Ram. Hayes. Dahan-dahan na lang akong bumababa sa higaan at inalam kung sino man yung sinasabing bisita ko. Ganoon na lang ang paglakas ng pintig ng puso ko nang mapagsino ito. Para akong nanigas. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko at para bang nawala ng hininga. Nakaupo ito sa sofa at naka-de-quattro pa habang naka-ekis ang mga braso. Magkahalong sakit, excitement, at takot ang naramdaman ko nang magsalubong ang aming mga mata. Apollo, bulong ko kasabay ng pangangilad ng luha ko. Tumayo ito at mabilis na tumungo sa kinalalagyan ko. Napasinghap ako nang matagpo ang halos isang ruler na lang ang agwat namin. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Ni walang gustong magsalita, ang tanging naririnig ko lang ay ang bawat paghinga niya at malakas ng kabog ng dibdib ko. Apollo, hi, nandito ka lang pala. Nagtataka ko itong tiningnan. Bahagya akong napakunot at napaawang ng kaunti. At si Apollo Cervantes, tumatawa sa harap ko. Oh, bakit di makapagsalita? Panisan ka ng laway dyan. I missed you. Nanindig ang mga balahibo ko sa narinig. Sabayan pa ng maiinit niyang hininga sa aking leeg dala ng pagsiksik nito dito. Gulong-guluman, hiniling ko na kung isa itong panaginip, sana wag na akong magising. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at sinalubong ang aking mga tingin. Iniangat niya ang kanyang palad at gamit ng hintuturo nito ay pinunasan niya ang lumi niyang luha sa aking pisngi. Please, don't cry, sabay yakap uli sa akin. Listen, sorry for hurting you, sorry sa lahat ng nagawa ko. Pwede mo ba akong makasama ulit? Tuluyan na akong napahagulhol at mahigpit na tinugon ang yakap niya. Totoo ba ito? O nananaginip lang ako?
Wala na, talagang bumigay na ako. No baby, this is real. Please, believe in me. I want you to be with me again, please. Kung totoo man ito, ano bang karapatan ko para tumanggi? Matagal ko itong pinangarap. Apollo, kung totoo man talaga ito, sa tingin mo, anong maisasagot ko sa tanong mo? Alam mo naman siguro kung gaano kita kamahal, di ba? Muli itong kumalas at hinawakan ang dalawang pisngi ko. Then, should we go now? Pack your things then we'll be together, come home again. Hindi pa rin ako makapaniwala sa narinig ko. Halos lumabas na ang puso ko mula sa dibdib sa sobrang kalabog nito. Lord, sobrang ganda ng gift na ito. At araw-araw ko itong ipagpapasalamat. Marahil ay napagtanto ni Apollo kung ano ba talaga ang halaga ko, at ng anak ko sa kanya. Kaya ngayon, heto, magkayakap kami na parang isang buong taong hindi nagkita. May ikinabuti pala ang aking paglisa.